Sa nakaraang kwento ng aking biyahe, ibinahagi ko sa inyo ang Atimunan to Mauban Road. Ating nakita dito ang kalagayan ng kalsada, na kung saan, pagdating ng araw isa ito sa malaking tulong para sa mga motorista na pwedeng maging alternatibong ruta pauwi ng Bicol or Visayas. Sa video ito, muli po akong magbabahagi sa inyo ng ruta na pwedeng maging alternatibong ruta pauwi ng Bicol or Visayas. Ito ang bundok ng Peninsula. Alam ko karamihan sa atin alam ang rutang ito, lalo na yung mga bumabiyahe pauwi ng Bicol. Pero, nagkakaroon ng alinlangan sa ating isipan na malayo ang rutang ito. Kaya sa video ito, ating alamin kung gaano nga ba ito kalayo at ano nga ba ang kondisyon ng kalsadahan dito. Ilang oras nga ba tatagal ang biyahe at ilang kilometers nga ba ito? Tara, samahan niyo po ako muli sa kwento ng aking biyahe. Simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Okay mga ka-motivation, bali, kamusta kayo? Ito na yung gagawin nating full episode ng video natin dito sa may Bundok Peninsula. So narito tayo ngayon sa may pinaka entry point ng Bundok Peninsula. Ito, yung pakanan. Tapos yung ito naman, pag dinaretso natin niya, yung truck na dinaretso na dinaanan niya ay going to Maharlika Highway or papunta ka ng Atimunan Old Zigzag Road. So dito tayo ngayon papasok sa Bundok Peninsula para malaman kung ilang kilometer nga ba ito. So ang gagawin ko mga motivation, meron akong 392 km. So isisiro natin siya para meron tayong idea kung gaano siya kalayo. Ito mga motivation, nakasiro na siya. Ayan. Ayan. Okay, nakasiro na siya. Ayan, zero na. So ito yung magiging basihan natin para malaman natin kung gaano to kalayo na Bundok Peninsula na daanan na pwedeng alternative na daan pauwi ng Bicol. Okay? So pasukin na natin ito mga motivation. Time check tayo, 7:06. Tingnan din natin ang oras natin, kung ilang oras tayo tatagal dito sa loob ng Bundok Peninsula. Pero ang pinaka main basihan natin ay ang kilometer para accurate tayo kung gaano siya kalayo. Okay, dito na tayo. Pasok na tayo dito sa may Bundok Peninsula. Ito ng daanan. So nawala na dito yung arko na may nakalagay na Bundok Peninsula. Nasabitan siya ng truck dati. Okay, let's go. Malaman natin mga motivation dito kung gaano to kalayo na Bundok Peninsula. Kasi nung dumaan ako dito last March 31, nang bumalik na ako ng Laguna, hindi ko siya na-record ng maayos dahil nagkaroon ng problema yung camera ko. Nawala yung audio, tapos yung ibang video ay naghang. So mayroon kasing mga nag-request din ating mga subscriber natin na alamin natin kung gaano ba to kalayo. At ako rin, curious din ako kung gaano to kalayo. Marami nagsasabi malayo, pero hindi natin alam kung gaano ba talaga kalayo. Although malayo talaga dito, pero ngayon malalaman natin kung gaano talaga siya kalayo dahil aalamin natin kung ilang kilometers tong Bundok Peninsula na daanan na pwedeng alternative na daan pa uwi ng Bicol. Okay, let's go. Dito medyo matutulis ang kurbada dito sa bandong ito. Ayan papansin nyo dito yeah. Ito yung medyo matulis yung kurbadahan dito. Ayan, nakikita natin dito. Yeah. Ayan. Grabe Alamin natin ngayon sa video ito, alamin natin kung gaano to kalayo. Sa oras naman, depende sa giging takbo nyo, pero meron pa rin, lagyan pa rin natin siya ng basihan para malaman natin kung ilang oras tong tatakbuhin. Yun nga, pero ang pinaka main basihan natin yung kilometer. Yan. Ang sarap dito dumaan, presko. Banayad ang takbuhan dito. Mapuno, diba? Wala masyadong sasakyan. Ito kasi pag dumaan kayo dito,
makakaiwas kayo sa bayan ng Atimonan, Plaridel. Yan, lalabas kasi ito mga motivation, gumaka na. Bali may drone shot pala ako dito nang dumaan ako mga motivation. Ipakita ko lang sa inyo. Ito yung part na to na dito ako nag-drone. Ipakita ko sa inyo, ito siya. Okay na, ipakita ko na sa inyo yung pinakakuha ng drone natin dito nang dumaan ako ng March 31. So napansin natin dito, banda sa may right side natin, andyan pala yung release ng tren. At merong ilog dito sa may bandang kanan natin na nakita sa drone shot natin. Diba? Oo, banayad ang takbuhan dito, presko. Wow. Ito yung gagawin natin na full episode natin na video dito sa Bundok Peninsula. Wow, ang ganda na kalsadahan dito. Oh, mga kurbadahan, no? Wala masyadong bahay dito sa part na to. Pero pag nakarating tayo sa mga bayan-bayan na dito, medyo mabahay din naman. Dito lang sa part na to, yung bago tayo pumasok, medyo konti ang bahay na nadaanan natin. Dito sa part na to mabahay na. Ayan, medyo may mga bahay na dito. Dito, ayan, mabahay dito. Yung actually mga motivation nung nag-vlog ako before dito, nung pumunta kami dito, dahil nga namingwit kami dito sa may bayan ng Padre Burgos, Quezon. Yun nga, naikwento ko sa previous vlog ko doon sa nang dumaan ako dito na merong spot dito na magaganda mamingwit. Marami kami nahuli before nung namingwit kami dito sa dagat ng Padre Burgos. Mamaya ituturo ko sa inyo kung saan banda yun dito sa may Padre Burgos. Kasi maraming isda dito na pwede kayong mahuli pag namingwit kayo. Kasi dami namin nahuli doon before eh. Yan, dito lang yun sa unahan ng konti. Ito pala dito sa part na to, medyo matutulis ang kurbada dito. Bago tayo makarating sa bayan ng Padre Burgos, Quezon, medyo may mga sharp curves dito na madadaanan kayo. Kung sakaling gusto nyo dumaan dito sa may ruta ng Bundok Peninsula. Two lane nga lang ang kalsadahan dito mga ka-motivation. Nakikita natin dito halos two lane lang siya. Ayan o. Yeah, pero malinis ang kalsada. Banayad lang ang takbuhan dito. May ano doon, no? Bundok pala yun dito. Ano kaya yun, no? Yeah, magkakaroon lang talaga ng konting traffic dahil meron palang ginagawang kalsada dito. Nire-repair yung mga spot na may lubak yan, no? May part na one way.
ongoing construction pala dito yung kalsada na may mga sira. Nung dumaan ako dito, hindi pa to ginagawa eh. Ngayon lang siguro to. Kaya nagawa na sa part na to. Matulis sa mga kurbada dito sa part na to. Kaya kung mapapadaan kayo dito, medyo ingat lang dahil medyo nakakatakot din ang overshoot. Okay. Kanya, di tayo maka-overtake dito sa bus dahil nga makurbada. Ayan o. Yeah. Hindi tayo makauna sa ano. Ito na. Ito na yung part ng ayan o, Padre Burgos. Ano? Nandito na pala tayo sa ano, bayan ng ano, Padre Burgos, Quezon. Ayan o, tulis ng kurbada dito. Padre Burgos, Quezon. Dito naman sa part ng bayan ng Padre Burgos, Quezon, maraming makakainan dito. Pwede kayo mag-stop over dito. Pwede kayong kumain ng almusal, yan, tanghalian. Meron mga karinderya dito, yan. Doon kami kumain before eh. Nung namingwit kami nga dito sa ano, Padre Burgos. Dito lang yung sa unahan, mga motivation. Ituturo ko sa inyo kung saan banda kami namingwit. Ipapakita ko sa inyo para may idea rin kayo kung sakaling gusto nyo mag-fishing, di ba? Malay mo. Oh. Mamaya, pakita ko sa inyo kung saan spot yun na pinuntahan namin. Ito na pala yung bayan ng Padre Burgos. Ayun, naka-overtake na tayo sa bus. Ito mga motivation, oh. Dito, ipapakita ko sa inyo yung spot na pinagbingwitan namin dito. Yan. Yun. Ito yung pinagparkingan namin dito. Ayan. Dito kami nagparking before nung namingwit kami dyan. Pakipaalam lang kami. Medyo high tide lang ngayon. Yan, itong spot na to, doon sa unahan. Yung may bato doon, ipakita ko sa drone. Doon banda. Doon kami nag-fishing. Makikita nyo dyan, napakaganda ng spot dyan para kung gusto nyo mag-fishing. Medyo high tide nga lang. Kasi ang ginawa namin before, naglakad kami pumunta doon sa may, yung may bato doon sa unahan. Yung nakikita natin sa drone. Doon kami nag-fishing. So pwede yan lakarin pag low tide. At dito pa rin sa spot na to, mabato na yung dagat na yan. Pwede kayo mamingwit dyan. Okay, abante na tayo. So napakita ko na sa inyo kung saan yung spot na pwedeng mag-fishing dito sa may Padre Burgos, Quezon. Bali na i-share ko lang po sa inyo mga motivation dahil alam ko may mga viewers tayong may hilig din sa pag-fishing sa dagat, kaya i-share ko lang sa inyo. Pero kung gusto nyo mapanood yung video nun, na yan lang sa channel ko, makikita nyo yung camping namin, tapos fishing na diretso na dito sa may Quezon. Okay, diretso na tayo. Almost 20 minutes na ako nandito sa loob na nagmumotor. Wala nung pumasok tayo dun sa pinaka entry point ng Bundok Peninsula na daanan. Yan. Grabe. Probadahan na dito. Makikita natin yan dito kung gaano ba kalayo itong way ng Bundok Peninsula. Yan o. Ang daming walk. Ito mga kamotivation o. Banayad na to. Talagang straightan na halos itong daan na to. Yan. Pwede na tayo magpatakbo ng medyo mabilis dito.
lang dumadaan dito. May simbahan dito. Meron pala, ano pala simbahan nila. Okay. Ayan, diretsuhan na yung kalsada dito. Hindi nga lang siyang asfaltado, pero makinis naman, hindi siya malubak. Medyo salubong lang tayo sa araw. Nakakasilaw. Yeah. Bibihira kasi dumadaan dito ng pag-uwi ng Bicol. Bibihira ang dumadaan dito ng mga motorista. Mas pinipili nila doon sa may Old Zigzag Road, sa bayan ng Atimonan, Plaridel. So siguro iniisip nila malayo talaga dyan. Pero although alam natin na malayo siya, pero alamin natin kung gaano siya kalayo, kung ilang kilometer, para may compare natin. Kung sakaling babiyahe kayo pa uwi ng Bicol, Visayas, tapos kung sakali man na pabalik na kayo, di ba? Meron kayong option na pwede yung alternative na ruta. Yan. Merong covered court dito, ganda. Yan, napaka-presko magmotor dito. Kabilaan kasi ang daming puno eh. Opya. MGG, ano yan? Padre Burgos. Malawak din pala itong Padre Burgos. Dami mga naka big bike. Marami nag-rides. Eto, ibang bayan na naman to ng Quezon. Nakalabas na tayo sa Padre Burgos, Quezon. Anong may nakalagay doon eh? Agdangan ba yun? Eto. Oo nga. Maligayang pagdating bayan ng Agdangan. Ibang bayan naman to. Kanina nasa Padre Burgos tayo. Ngayon naman nandito na tayo sa bayan ng Agdangan. Yan. Okay. Ito yung pinakabayan ng Agdangan. Marami din dito mga babahay din dito, no? Ang laki pala ng Quezon talaga, no? Bayan ng Agdangan. Okay. Andito na tayo sa ayan, Binagbag, Quezon. Kalalabas lang natin sa bayan ng Agdangan. Tapos sunod naman yung Binagbag. Bayan ng Binagbag. Sakop pa rin siguro ito ng Unisan, Quezon. Ibang barangay lang siguro. Yan kasi PUP, Unisan. Ibig sabihin Unisan pa pala to. Unisan. Yan simbahan pala yun.
Apia. Slow down. Okay, oo nga, Unisan pa rin pala ito. Unisan Quezon. Mayroong ano dito, tulay. Yan, Kalilayan Bridge. Ay, ang ganda dito. Mayroon pa dito. Dito, Kalilayan Bridge. Ang ganda dito, dagat, wow. Okay, nagpalipad lang ako mga motivation ng drone shot doon sa may Kalilayan Bridge. Okay, Unisan Quezon pa pala to. Bali, nandito na tayo sa may barangay Raha Sulaiman. Base doon sa nakalagay na signage. Ang ganda pala doon pagka palipad ka ng drone sa may tulay ng Kalilayan Bridge. Dagat. Tapos makikita natin dito, kabahayan na. Okay. Kaya ang kagandahan sa kilometer talaga tayo magbabase mga motivation, dahil nga tulad nun, may mga tigil ako na the drone. Yan, diretso tayo dito. Ayan, may signage dito pagdating sa kanto na bayan ng municipality ng Unisan Quezon, Tupitugo. Ayan, may signage, kakaliwa tayo dito. Ito na pala yung pinakabayan ng Unisan Quezon. Dagat pala yung nandito banda. Sa may right side natin, dagat. Okay, diretso na tayo. Time check, 8:11. Almost 1 hour na. Ako nandito na sa loob ng ruta ng papuntang Pitugo sa may Bundok Peninsula. Hindi ka mag-worry dito sa mga gasoline station dahil marami. Kasi almost magkakadikit-dikit lang yung mga bayan. Maraming kabahayan din dito.
Hindi tulad ng ibang bayan na may boundary tapos malawak ang pagitan ng mga kabahayan. Di tulad dito, pag tawid mo ng kabilang bayan, mga kabahayan na ulit. Sa iba, pag tawid mo ng bayan, ang boundary talagang kagubatan ang dadaanan mo. Dito, okay. Ayun, may mga nakapaskil na resort, signage ng resort. Kasi maraming ang mga white beach dito sa may Onesan, Quezon. Mga estimated na biyahe, nasa 1 oras pa to bago tayo makalabas dun sa may Gumaka. Sa may Gumaka, Quezon. Ayan, may signage dito. Pag diniretso mo pala to, pwede kang mag-Atimonan. Pero dito tayo, kasi dito ako dumaan nung nakaraan eh. Ayan, Atimonan pala yun. Hindi natin alam kung saan ang lagos nun sa Atimonan. Sis na nalaman ko naman tong ruta na to. Pag diniretso natin to, pagdating doon sa kanto, kakaliwa tayo doon, papuntang Gumaka. Meron pala pa Atimonan doon. Hindi, ang target kasi natin makalabas tayo sa Gumaka, Quezon eh. Okay, ang ganda ng kalsadahan dito, straightan. Wow! Ganda! Tapos pagdating mo dito, straight na naman, tapos malilim, maraming puno sa may left side. Eto na mga motivation. Ayan, kakaliwa na tayo dito sa may unahan. Ayan to Gumaka, Bicol, Katanawan. Pag diniretso, ay nasiraan si sir, naplatan, big bike. Tulungan natin, may panghangin ako dito eh. Tulungan natin. May panghangin ako dito. Naplat ka? Sige, sige. Dito tayo sa gas station na. Dito na lang sa gilid. Sige, sige, sige. Okay, tulungan natin si sir. Kawawa naman. Naka-African twin. Yan. Dito nakakaliwa na tayo dito. Pero tulungan muna natin si sir. Dito banda. Ito. Ayan. Tulungan natin si sir dito. May panghangin ako dito eh. Kawawa naman. Naka big bike. Tulungan natin. May panghangin ako dito eh. Eto. Kasama mo sila? Eto. Ako, akala ko sa beach kasi may vulcanizing daw dyan. Oo. Pag tapat ko sa vulcanizing, sara. Wala. Ito, subukan mo to. Saan ang biyahe nyo, sir? Ikot lang, breakfast ride lang. Ikot lang kayo. Lahat, kaya ako naiiwan. Sabi ko, bakit pag nakurba eh? Parang kumukontra ang... Ito. Parang kumukontra ang aking... Butas kaya ito? Walang baboy. Hindi ko alam eh. Ilan ba ang PSI nito, sir? Ha? Ilan ang PSI nito? 28. 28 lang? Pwede
30 kasi kung para kong nasingaw. Malayo ko pa na naman. Oo nga, layo pa yun yung sabi ko ba't ganun pag na-corner? $28 lang, no? 30 na. Gawa na anong mainitan eh. Takot na takot. Salamat brother ha. Sige, 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 sige. Ha? Ano yan? Di yan butas. Yung karga eh. Sige, sige, salamat, salamat. Salamat ng marami sa'yo. Elroy nga pala. Oh, Leo, Leo. Ka sa Batangas, kami yun. Oo. Pangkaripas. Taga San Pedro ako, nakikot-ikot lang ako. Ganun. Oo. May pupunta kasi ako pisan dyan eh sa... Sige, salamat. Salamat, salamat. Okay, katulungan natin si sir. May purpose din pala itong ano, panghangin. Pero ako, hindi akin yan mga motivation eh, yung panghangin na yan eh. Sa kuya ko yan. At least nakatulong tayo, di ba? Okay. Kaliwa na tayo dito. Pupunta na tayo ng... Yan. Pagubaka na tayo. Tinulungan natin syempre, kawawa naman. Ang laki-laki ng bike, di ba? Nagtutulak. Siya, okay. Siyempre pag gaganong alanganin, tapos meron ka namang bala para tulungan sila, di ba? Okay, let's go. Mga Team Karipas pala sila. Shoutout sa inyo mga Team Karipas. Mga taga Batangas pala siya. Breakfast ride sila. Okay, mayayaman sila eh. Salamat Lord, dahil malapit na tayo makalabas sa Gumaka. Siyempre di na tayo magpapakilalang vlogger tayo dun eh. Nakakahiya eh. Baka sabihin ginawa natin sila ng content. Siguro nakilala na tayo nag-vlog, pero di naman tayo nagsabi na vlogger tayo. Okay, let's go. Matindi, nagbubus Ironman pa lang ngayon. Nakita ko sa sticker niya eh, nagbubus Ironman eh. Okay, approaching na tayo ng Gumaka, Quezon. Yun yung dumaan kanina sa may Onesan, Quezon, sa may Tulay, sa may Kalilayan Bridge. Yung nagpapalipad ako ng drone, sila yun eh, na dumaan dun eh, nung nagdo-drone ako. Yun nga, naplatan pala yung kasama nila. Okay, malaking tulong tong panghangin ng kuya ko. Dinala ko kasi, hindi lang ko sa kanya, dawa ng laging nasingaw yung hulihan gulong ko. Ay baka mamaya abutin tayo ng pagsingaw dito. Mahirap tayo, din na mahirapan magpahangin. Ay malalayo pala ang vulcanizing dito. Buti na lang may dala tayo. At least nakatulong pa tayo sa kapwa rider natin. Okay, puti ng piga na lang. Malapit na tayo makalabas sa Gumaka Bypass Road. Wow. Yeah. Baka mamaya maabutan pa tayo ng mga yan. Pag naggawa mga yan, maaabutan tayo nun. Yung mga naka big bike na yun. Ayun. Ang ganda dito. Malilim na dito. Wow. Puro kapunuan na dito. Nakakasilaw nga lang. Medyo nakakatakot ang overshoot kasi parang nasisilaw tayo sa araw. Okay. Wow, ganda dito. Yeah.
Ang ganda na kapunuan dito. Okay. Sarap dito. Sarap pagmotor dito sa part nito ah. Ang presko. Okay. May mga banderitas sa gilid ah. Baka magpipesta na dito. Ayun oh, may mga nakasabit na ano, mga plug. Signage yan ng ibig sabihin magpipesta dito. I love Rizalino. Rizalino. Okay, nasasakupan pa pala ito ng Pitugo. Okay mga ka-motivation, ito na, palabas na tayo ng Gumaka Bypass Road. Kakanan tayo dito, papunta to ng highway, pinaka highway ng Gumaka dito. Pag kumaliwa dyan, pabalik yan ng ano, bypass road sa puntang Bicol. Ayan o, ay papuntang Maynila doon. Ito, pag dinaretso natin to, Gumaka Bypass Road to mga ka-motivation, lalabas tayo sa highway. Yan, tingnan natin, malapit na tayo kung gaano to kalayo. Yeah. So time check 8:50 ng umaga. Grabe, paahon to. Ay nausok to. Amoy ano na. Malapit na tayo makalabas sa ano, pinaka highway. Ngayon malalaman na natin kung gaano kalayo yung Bundok Peninsula Road hanggang makalabas dito sa ano, Gumaka Bypass Road. Yan. Opya. Okay, let's go. Kung gaano kalayo. Wala masyado na daan dito. Okay, Gumaka Bypass Road. Malawak oh, haba nito. Okay, nandito na tayo. Palabas na tayo ng bypass road. Ngayon, malalaman natin kung mula doon sa entry point ng going to Bundok Peninsula, tapos dito sa labas ng Gumaka Bypass Road, malalaman natin kung ilang kilometer ito. Okay, dito tayo mga motivation mag-check. Dito, yan, dito sa may signage yan. Alamin natin dito kung gaano to kalayo. Okay, so i-check natin mga ka-motivation mula sa entry point ng going to Bundok Peninsula hanggang dito sa makalabas tayo ng Gumaka Bypass Road. Ito na yung highway, papuntang bayan naman ng Gumaka yan. Tapos ito pa uwi na ng Bicol. Okay, check natin kung ilang kilometer. May kalayuan din talaga mga ka-motivation, no? 71 kilometer. Bali, mula doon sa entry point ng Bundok Peninsula hanggang sa makalabas tayo dito sa may Gumaka Bypass Road, meron tayong 71 kilometer. So may distansya din. At sa oras naman, dahil nga ang takbo ko ay medyo may tigil, medyo minsan mabilis, minsan mabagal, bali umabot din tayo ng nasa 2 hours. Kasi pumasok ako 7:06, ngayon mag-alas 9 na, 5 minutes. Kulang-kulang 2 hours, kasama na yung tigil ng konti. Mabilis lang ang ruta dito dahil nga walang traffic.
So yun lang mga motivation. Maraming salamat dahil nakarating ka dito sa dulo ng video. So ngayon meron na tayong idea at alam na natin kung gaano kalayo yung Bundok Peninsula na road. Nakakabulol. Mula sa entry point hanggang makalabas tayo dito, meron tayong 71 km. Okay, maraming salamat mga motivation sa suporta. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video ko, maraming salamat. Pa-like and share na lang and subscribe mo na din para maging updated ka pa sa mga susunod ko pang mga video. So maraming salamat. Kita-kita tayo sa susunod ko pang mga video. Gagawa tayo ng mga ganitong klaseng video para mayroon tayong mga idea at meron tayong comparison sa bawat daan na dinadaanan natin kung sakali nagagawi tayo ng Bicol Province, uwi tayo. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. Paalam!